Hi guys, kamusta na kayo? So ito na yung second part natin. So kung mapapansin nyo, may mga stickers na siya. Okay? Shopee lang po yan. Galing Indonesia. Maganda yung quality ng stickers niya, no? Madikit siya talaga. And para siya nakaumbok, no? Para siya nakaumbok. Kaya maganda yung quality ng stickers niya. Kung mapapansin nyo, ang ganda. Maganda yung stickers. Plus, nagpalit na rin tayo ng goma and mags, magkasama na siya, no? Ang size nito is 85. Okay, 85 yung diameter by 43. By 43. 85 by 43 versus 80 by 30. 80 by 30 yung stock eh. 80 yung diameter niya, 30 yung width niya. 80 by 30 versus 85 by 43. So, maganda, no? Maganda yung tindig niya, lumapad. Kaya, mapapansin nyo, lumapad. Di ba? Tapos, yung fender flare natin, ang fender flare na natin ngayon is yung galing sa MN128 na off-road version, yung black. Yung merong pintuan na parang yung bakal-bakal lang. Yun, yung ganon. Off-road version. Bumili tayo ng fender niya. Inalis ko yung stock nito. Ito, pinalit ko. Tapos, yun lang. Nagtapyas pa rin ako ng konti. Akala ko hindi na ako magtatapyas eh. Kaya nagpalit ako nito eh. Hindi rin. Nagtatapyas ka pa rin. Kasi, yan pala, yung shocks and springs nito, nagpalit din ako, no? So, yung gamit ko kasi dati, yung stock nito, and sumasayad siya. Kaya nagputol pa rin ako. Pero ngayon, nung nagpalit na ako ng shocks and springs, ayan, hindi na siya sumasayad kasi medyo naging matigas na, no? Dual spring kasi itong nabili ko. 70mm na dual spring. Ang problema, hindi naman ganun kabigatan yung body natin. Kaya pag nalulubak siya, hindi na masyadong nag-reflex tulad nung dati. Kasi yung stock nito, ito kasi may oil na to sa loob eh. May oil plus dual spring. Yung stock kasi is walang oil yun. Spring lang talaga yung halos eh. Spring lang ang talagang gumagana doon. Kaya talaga napakatalbog nun. Ang pinakaibahan lang nila is mas maganda yung takbo nito ngayon dahil sa mas matatag na yung shocks and springs niya. Hindi tulad ng dati masyadong matalbog. Lalo na nung pinalitan ko ng ganitong gulong, napansin ko yung takbo niya sobra talbog. Mga ganun siya talaga, tumatalbog. Medyo hindi maganda tingnan. So yan, pinalitan ko yan. Tapos ito rin, yan, gaya ng sinabi ko dati, dahil gasgasin nga itong part na to. So pinalitan ko siya ng metal. So kung magasgas man to, lilitaw lang yung kulay nito, yung talagang metal na kulay, okay lang sa akin yun. Walang problema. Kaysa naman sa yung plastic. Sayang na yung plastic, nakakasgas. Yan. Pero payo lang guys, medyo mabusisi pala pagtanggal nito, pagpalit. Kaya ingat sa mga tornilyo. Tandaan nyo yung mga pwesto ng mga pagkakalasan nyo. Kasi ang dami palang tatanggalin dito. Pati itong mga natawag dito, yung links, yan yung mga link niya eh. Pati itong yung pinaka gear niya nandito, diyan nakadikit, diyan nakatornilyo yung gear. Tapos yan yung axle niya, yan, makakalas yan eh. Pag inalis nyo to, makakalas yan, matatanggal dito yan eh. So basta ingat lang, huwag nyo pupwersahin pagka nagpalit kayo nito, no? Mabusisi din, nakaka-enjoy din mabusisi. Ayan. Pero guys, yun nga pala, dahil sa nagustuhan ko talaga itong hobby na to, nagpaparating na rin tayo ng mga units, no? So meron tayong page, yung Hobbies of Asia sa Facebook. Follow nyo lang po ako doon. And meron din po tayong store sa Lazada. At nagpaparating na rin po tayo ng mga units. Yung mga units po natin na dumarating, rest assured po na maayos siya dahil i-check ko po talaga na maigi yun.
Pero hindi ko po gagamitin yun sa, kumbaga, syempre pag tinesting nyo lang yun is testingin nyo kung nagpa-power on, nagko-connect siya na maayos sa remote, gumagana yung steering, pati yung mga trimming niya, and then yung motor niya kung nagpo-forward, nagre-reverse, yan, yun lang po. Pero nakaangat po yun, no? Hindi po natin siya pagugulungin sa semento or kahit dito sa table, hindi. Nakaangat po yun. Basta sisiguraduhin po natin, tetest natin mabuti. Ayun, para pag dumating po sa inyo is papandarin nyo na lang, tapos lalagay nyo na lang yung mga details niya. Yan, tulad ng mga, yan, tulad nito, pag MN128, yan, yung mga yan. Yung mga trimmings, itong mga side mirror, yan, yung mga handle, door handle, yan, yan. Kayo na maglalagay lahat yan. Okay? Tapos, yun nga pala, may re-reveal ako sa inyo na 2 unit na binili natin, magiging kapatid ni MN128. Pero yung 2 na yun, yun, pang crawling talaga yun. Ito yung model natin. Ito yung parang magiging model natin. So, pang trailing lang siguro na to. Hindi ko na to gagamitin pang yung pang crawl. Siguro paminsan-minsan, yung mga maliliit lang na mga obstacle siguro. Pero yung 2, yun ang pangsasabak natin. Re-reveal ko sa inyo sa next vlog natin. Pero kung naka-follow na kayo sa akin sa Facebook, malamang nakita nyo na yung 2, no? So anyway, yun lang muna tayo ngayon. At wala lang, gusto ko lang pakita sa inyo yung ginawa natin dito sa MN128 natin, no? Okay guys, thank you. And please follow po malaking tulong din po sa atin yung pag-follow nyo. And share nyo rin po yung mga videos natin. Comment din po kayo sa any more suggestions, gano'n, tsaka kung may mga tanong kayo. Tapos yung dito nga pala, gusto ko siyang lagyan ng tao. Bigyan nyo naman po ako ng link kung saan nakakabili ng tao na yung tama yung sukat. Kasi may nabili ko, late eh. Andito lang yung ulo niya, pag nakalagay dyan talaga obvious na maliit So, bigyan nyo naman po ako ng link yung tamang-tama yung tao. Yung sukat ng tao. Okay guys, thank you. Bye-bye.